Meron tayong i-repair ngayon. Dito tayo sa shop natin. Yung i-repair natin ay ito, yung electric fan. Ayan. Sabi ng may-ari ay hindi daw ito gumagana. So ito ngayon ang i-repair natin para maturuan ko yung mga baguhan na mag-repair nito. O kahit na kayo-kayo lang sa bahay nyo, ay madali lang naman ayusin yung electric fan. Mga basic lang na sira niya yung ituturo ko dito. Kasi yun lang naman ang palagi na nasisira. Ngayon subukan natin yan, isaksak kung talagang hindi siya gumagana. Ayan. On natin dito. Wala talaga siya. Pero yung ano niya, yung gumagalaw, yung ano, ayan. Pero yung ilisin niya ay wala. So ito ngayon ang ayusin natin. Tanggalin natin dito. So mga basic nito na gagawin kapag ganito na hindi ito umiikot yung ano niya, yung ilisin niya, ay dapat meron kayong tester. Ito, meron kayong tester. Dali yung tester nyo ay ilagay nyo sa kung may buzzer yung tester nyo, ilagay nyo sa buzzer para mag-continuity tayo, para malaman natin kung mayroong putol o wala yung wire. O kung wala namang buzzer ay dito ka sa X1, ilagay mo dyan. So ngayon ay naka-buzzer tayo, subukan natin kung tutunog. Ayan, tumutunog siya. Ngayon, yung basic na gagawin dito, sa mga baguhan lang to yung basic na gagawin mo dito ay siyempre gumana kasi, so ibig sabihin walang putol itong natin, yung plug natin, kasi gumana sa yung paikot niya, yung left and right. Ito lang yung yung wala, yung propeller niya. So ngayon ang gagawin natin dito ay bubuksan natin ito dito sa likod. Dito tatanggalin natin to para magkaroon tayo ng access dito sa motor niya. Pero kung halimbawa na pagsaksak nyo ay wala talaga siyang, meron kasing electric pan na dito lang yung binubunot lang para gumalaw ito. Ito kasi meron siyang motor. Kaya nalaman na natin na okay itong plug kasi automatic siya na gumalaw. Pero kung wala siyang yung parang may pin lang dito na inuugot lang to para gumalaw siya. Tapos siyempre pagsaksak mo nito, hindi talaga yan gagalaw kung yung propeller niya ay hindi gumagana. So para malaman mo na na hindi putol ito, ay bubuksan mo muna itong ito yung likod niya para magkakaroon ka ng access dito sa switch. Tapos i-tester mo itong dalawang ito, yung kabilaan niya, kung saan yung isa dito, nandito yan papunta sa switch, tapos yung isa nito ay papunta dito sa motor. So hanapin nyo yung karugtong nito. Tapos kung okay naman yung okay naman itong wire niya, walang putol, yung switch i-tester nyo ito sa 0 hanggang sa 1, 2, 3. Yan yung i-tester nyo. Tapos kung okay naman yung switch, ikutin nyo ito 1, 2, 3 habang nagtitest kayo. Pag okay siya, so dito na ang diferensya niyan, dito sa likod niya. So bubuksan muna natin, tatanggalin natin ito para magkaroon tayo ng access sa motor niya. So ito na yung laman niya, yung sa likod niya. Ito yung motor niya na gumagalaw na
pipihit siya sa kaliwa at saka sa kanan. Ito yung motor, yung dumi. Ayan. So ang gagawin natin dito ay bubuksan natin ito. Kukunin natin yung 4 na screw dito. Ito para mahila natin ito pataas. Tatanggalin din natin ito. Yung screw niya dito para maangat natin. May iwan lang ito. So tatanggalin muna natin. Ito na, natanggal na natin yung mga screw dito. Ito, yung 4 na screw dito. So ilain na lang natin to palabas. Ito yung makina nya. Ayan. Para magkaroon tayo ng access dito sa loob. Bali yung titingnan natin dito ay yung linya ng ng thermofuse nya. Thermostat fuse. Teka sandali. Nandito siya. Hanapin nyo dito. Sunog na siya. Natusta na sa init. Sobrang init. Hanap tayo ng pangbukas. Hanapin natin dito yung kung saan nakalagay yung thermostat fuse nya. Kasi basta yung electric pan nyo hindi na gumagana, nandito yan yung sira nya. Ito yung palaging nasisira sa electric pan, yung thermostat fuse nya. Hanapin nyo dito, may laman ito na parang bilog. Ingatan yung hindi maputol yung mga wire guys ha. Yan, yung mga maliliit. Baka maputol yan. Mahirapan kayong maghanap kung saan yan nakakabit. Ito, hindi ito. Natusta na siya sa sobrang init. Hanapin natin yung may laman. Ito hindi din. Ito siguro parang may bilog. Hindi din. Saan ba yung nito? Mayroong fuse ito sa loob. Tingnan natin. Bubuksan ko muna isa-isa. Kasi mahirap mag-video ng yung isang kamay mahawak ng cellphone, ng isa yung gumagawa. Bubuksan ko muna. So ito na yung natin, yung motor. Tinanggal ko na lang sa cover niya para hindi tayo mahirapan mag-ayos. Ito yung motor niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na madaling masira sa electric pan. Yung tawag dito ay thermostat fuse. Yung function nito ay kapag mainit na masyado itong yung coil ng electric pan, yung motor niya, kusang napuputol ito para hindi masunog yung yung electric pan. Ito yung sa kanya, yung ginamit na thermofuse ay square kaya nasa labas. Pero yung kadalasan na ginagamit dito ay bilog. Nandito yan, nasa loob dito ng nasa loob ng ito ng tawag dito, yung cover ng niya. Nandito yan sa loob. Ito nasa labas kasi square. Yung value nito ay 130 Celsius. Yung niya, ayan 130. 2 amperes, 250 volt. Ngayon ang ipapalit natin ay ito. Yung bilog kasi wala akong available na ganito. Pero pareho din yan, yung niya. Pareho yung trabaho niya na yung function niya. Ito
Basta yung fuse ng electric fan ay depende kasi yan sa laki ng motor. Yung ano niya, merong 115, merong 130, merong 120 Celsius, yun yung ano niya. Pero kahit na ilan ang ipalit mo dito, ganun pa rin yan yung trabaho niya. Ito yung ipapalit natin, yung bilog. Ayan. Bali same lang siya ng value, hindi natin mabasa. So ngayon ang gagawin natin dito, ayan no, yung value niya. Ang gagawin natin dito, ipapalit natin dito. Ito may dalawang paa kasi ito. Pag magpalit kayo, putulin nyo lang. Ito yung dalawang paa nyo. Tingnan natin ah. May dalawang paa yan. Ayan. Nandito siya nakakabit sa kapasitor at saka sa ano. Diretso na siya doon sa plug niya. Ito yung paa nyo. Yung isa ay nandito sa kabila. So ang gagawin nyo lang dyan ay puputulin nyo yan, yung dalawang paa. Tapos ikabit nyo din ito, yung dalawang paa nito. Ganyan. Tapos yung gagawin natin dito ay ipapasok na lang natin dito. Tapos magdikit yan dito. Yung ito, yung cover niya, magdikit yan dito. Lagyan natin ng zip tie para ma-sense niya yung init dito sa coil niya. Para nga kung masobrahan siya ng gamit, ma-sense niya na masyadong mainit na, ay mapuputol ito. Para safe na safe yung electric fan. Yung iba kasi yung ginagawa nila ay tinatanggal nila ito. Tapos direct na lang yung connection niya, wala na itong fuse na to. Delikado yan. Baka masunog yung bahay nyo pag ganyan. So ayan, ipapalitan muna natin to. So ito na, kabit na natin yung thermofuse natin. Dito na natin sa loob pinasok. Nilagyan natin ito ng ano, ng zip tie para hindi siya magkulubot dito sa ano, sa loob ng motor na yung mga coil. Ayan, iwasan nating magip nito yung coil kasi mapuputol yan. Ilagyan natin ng zip tie. So ngayon ang gagawin natin ay assemble natin ito at subukan natin kung gagana. So i-assemble ko muna. Ibalik ko ito dito, tapos try nating ano, isaksak kung gagana. So ito na, nakabit na natin yung ano, yung motor niya dito. Saka na-assemble na rin natin. So ito try muna natin ano, isaksak natin. Ito, nilagyan ko lang muna ng temporary na plug niya kasi nandito yung plug niya sa mismo sa bahay ng ano, ng katawan ng electric fan. So i-try natin yan, isaksak. Tapos i-try natin iyon kung iikot siya. Ayan, umiikot siya. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. Gumana siya. So, ang gagawin natin dito ay ibabalik natin sa ano, sa mismong katawan niya dito. Tapos ilagay natin itong yung motor niya dito sa likuran niya. Yung dito yan nakalagay sa likod. Para gumalaw siya ng kanan at saka kaliwa. Saka ilagay natin yung propeller niya. So i-assemble muna natin. So ito na, na-assemble na natin. Ilagay na natin yung mga propeller, yung mga takip niya dito. Ayan, so i-try natin yan, isaksak at paganahin natin kung lahat na ay magiging okay na. Saksak natin dito. Ayan. Tapos i-on natin. Ito, may 1, 2, 3 dyan. Hila-hila lang ito. Ito, ayan. Tingnan natin kung gumagalaw siya. Ayan, gumagalaw siya.
kabila kanan. Ganda ng hangin nyo, lakas. So ganyan lang yan pag ano ng electric fan, mag-ayos. Kapag wala siyang power, yun yung thermostat fuse yun ang laging nasisira. Ngayon kung yung electric fan yun naman ay halimbawa pagsaksak mo ay umuugong siya tapos ayaw niyang umikot. Pag umugong yan, ibig sabihin okay yung thermostat fuse niya dito sa makina. Yung diferensya niyan ay yung ano, yung kapasitor, yung square na kapasitor, yung ganito siya guys. Ganito yung forma niyan. O kaya mahina yung ano, yung ikot niya. Naka number 3 ka na tapos mahina pa rin yung ikot niya. Ito yung papalitan nyo. Nandito yan sa loob mismo ng motor niya. Nakakabit yan. Ngayon putulin nyo yan yung dalawang wire. May dalawang wire yan. Putulin nyo tapos idugtong nyo lang. Walang problema ito kahit magkabaliktad yung dugtong nyo. Gagana yan. So, yan lang. Ganyan lang ka bilis mag repair ng electric fan. So salamat sa panonood.